talagang lahat ng nakakasakit sa damdamin ng Pangulo, talagang gigibain itong mga ito, ano? Lalo na ng mga sip-sip. Bay, pati ba naman yung pagiging reservist ni Congressman Kiko Barsaga ng Cavite ay pinag-initan. Tatanggalin daw siya bilang reservist ng Philippine Army. Yan ay ganti nila dahil sa mabalasik at matapang na pagiging kongresista at naghahanap ng katarungan na si Congressman Kiko Barzaga. Magandang araw pong muli mga kaibigan. Nakakatuwa, ano, talagang lahat ho ng bagay na makakasakit sa presidente, kahit sa damdamin, ay talagang kailangan tanggalin ng mga sip-sip sa paligid ng Pangulo. Ano, ha? Kasunod ho ng ika nga ay panawagan di umano nitong si Congressman Kiko Barsaga sa mga kabataan, mga Gen Z na makiisa, at ika nga ay lumahok dito ho sa pag-aaklas noong September 21. Alam ho ba ninyo na tatanggalin sa pagiging Philippine Army Reservist ito pong si Representative Kiko Barsaga? Because that's the best thing that they can do for now. Siguro para ipahiya, ano, ha? Dahil maaari ditong inciting for sedition, etc., etc., ano, ha? At panawagan. Di ba kayo nag-iisip? Nung araw na yon, September 21, lahat ay nananawagan ng pagkakaisa. Lahat ay nananawagan ng tama kung ano dapat gawin dahil sa nagaganap na korupsyon. Nagkataon lang na talagang wala tayong magagawa. Ang pamunuan ho ng Armed Forces of the Philippines ay sip-sip. Sip-sip sa Pangulo. Bakit ay ganun yun? Kasi si General Browner, yun hong AFP Chief of Staff natin, Army. At ito hong si Pangulong Marcos, Army din. Ano, ha? Tapos ngayon, may lumalabas pa na di umano'y magkakaroon ng kudeta. No, ha? Plus, meron pa ngayong panawagan na sinasabing ang panawagan ni Kiko Barsaga ay maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil sa kapabayaan nito na hindi maipakulong yung mga nagnakaw ng pera ng bayan. Diba? Total, talagang kahinaan ng presidente yan. Umiiral pa rin sa Pangulo, talagang magaling magsalita. Pero hindi ho niya kayang gawin. Para bang sinasabi na walang bayag ang presidente para gawin ang lahat ng mga sinabi niya. Hindi niya kaya. Bakit? Kasi ang unang-unang sangkot, pinsan niya. Si Martin Romualdez. Ngayon, yung ibang mga tao sa paligid niya, siyempre gusto magpasikat, gusto magpalaki ng papel, ay sinasabi nila, yun, yung mga kalaban, isa dito, si Barsaga. Tatanggalin. Anak ng teteng naman, no. Una tigit sa lahat, ang alam natin, ang sanditahang lakas ng Pilipinas, dapat ang loyalty nito nasa tao. Sa mga tao nagpapasweldo sa kanya. Hindi ba ga? Ang loyalty ninyo dapat ay nasa taong bayan. Anak ng puta naman, General Browner. Ay, sorry. Pambihira ka naman, General Browner. Hindi mo ba naisip? Ninanakawan ng taong bayan. Hindi mo ba nakita? Ninanakawan na ng harap-harapan ang mamamayan, pero nakatanga ka pa rin dyan? At sasabihin mo na you're still loyal to the position? O sip-sip ka lang talaga sa presidente? Well, walang magawa ang iba sapagkat army ang nakaupo ngayon. Pero nagsalita na ba? Narinig na ba ng taong bayan ang sinasabi ng Air Force? At ang sinasabi ng Navy? Hinggil sa sitwasyon? Wala. Hindi sila makapagsalita. Siyempre, aharangin na ninyo. Hindi ba ga? Pero, palagi ko, maaaring totoo na mayroong nagpaplano ng kudeta laban sa presidente. Palagay ko po yun. Dahil, sabi nga, di ba, walang usok kung walang apoy. Ay maliwanag na marami hong nagpapainit sa damdamin ng ating mga kababayan.
Sobra na. Grabe na. Talaga naman hong hirap na hirap na. Ang nagpapaganda na lang ho sa sitwasyon at nagsisilbing konsuelo ay itong si Vince Dizon. Kahit papaano, ginawa niya ng paraan para magkaroon ng pagbabago sa DPWH na pwede naman palang gawin dahil sa makabagong teknolohiya. Di ba? Pero the rest, everything is fake. Puro daldal, puro salita. ICI, investigation. Ayaw nilang gawing transparent. Ayaw nilang ipakita sa publiko. Sarado. Closed door. So, lalong iinit ang publiko. Lalong iinit ang ulo. Kaya marami talagang posible mag-isip na ikudeta ang presidente. Lalo na yung mga former generals, yung mga former officials ng Armed Forces of the Philippines. So, pwede mangyari yun. May clout pa rin yan. Lalo yung mga senior kay Browner na sip-sip sa presidente. Ang sasabihin, of course, ng Chief of Staff ay hindi. Kami nananatiling suporta sa ating Pangulo. Baka nakakalimutan ninyo, dapat ang suporta ninyo ay sa taong bayan. Hindi sa nakaupo. Ninanakawa na kami. Ginagago na kami. Di ba? Pero, iyan pa rin. At hindi ho loyalty ang tawag dyan. Sip-sip ang tawag dyan. Sip-sip. Sa bagay, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi manalangin na lang. For the meantime. At sana ho ay maging maganda ang tugon ng may kapal sa mga panalangin ating bibitawan. Sa mga magiging panalangin po natin. Ngayon, talagang marami ang galit sa presidente. Hindi na ho niya nabawi kahit pa sabihin na siya ang may pakana nitong mga investigasyon. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang mga nangyayari ngayon ay bunga ng pagiging vigilant ng ating mga kababayan. Na obliga na lang ang presidente para gawin ito. Kung wala, kung hindi ganun ka-vigilant ng ating mga kababayan, meron ba? Wala. 3 taon nga, di ba? 3 taong lumipas. Walang nangyari. 3 taon tayong binobomba ng baha, binabagyo. Pero walang nangyari. Binola pa tayo doon sa 5,500 mga flood control projects na tapos na. Pero kailangan kasing ibangon ng presidente ang kanyang puri. Kailangan ibangon ng presidente ang kanyang pangalan. Kaya humantong sa punto na kailangan niya na sabihin ng lahat ito. Kasi alam niya ang kiliti ng tao eh. Or may nakapagturo sa kanya kung anong kiliti ng tao. Pero hindi pa rin sapat. Sapagkat bukod sa tama, sa sinabi ng presidente, na ganyan nga, na meron nga nakawan, grabe nga ang korupsyon, marami nga nangyayari ganyan. Still, malinaw na malinaw, ito'y pautot lamang. Pakana lang ito. Palabas lamang ito lahat ng Malacanang. Palabas lamang ito ng presidente. Bakit? Kasi, tingnan mo. Nasaan? Yung mga may kasalanan, nakalayas na. Baka bukas makalawa. Pati itong si Martin Romualdez, nakaalis na rin. Nasaan si Martin Romualdez? Nasa balita pa ba? Wala na. Parang hindi ko na naririnig. Nasaan na ba si Martin Romualdez? Dahil ang naririnig natin ngayon ay yung kanyang dami. Yung kanyang dami na speaker, si Speaker D. Yun na lang ang naririnig natin. Kunyari siya nagtatrabaho. Pero nasaan na si Martin Romualdez? Nawawala na rin sa picture. Yan ba'y maiimbestigahan? Hindi. Hindi na maiimbestigahan yan. So sa madaling sabi, nabola na naman tayo ng pamunuan. Nabola na naman tayo ni Marcos. Ay, nakakapanghinayang. Buti pa nung panahon ng dating Pangulong Marcos. Yung tatay. Kahit pa paano, ang dami natin nakikita na napakinabangan natin hanggang ngayon. Pero pag Diyos por santo, yung sumunod na Marcos,
na akala ng marami mag-aahon sa kahirapan ng bansa, wala na. Pinabayaan na rin tayo. At hinayaan na rin niya ang kanyang mga alipores at ang kanyang mga pinsan na magnakaw. Baka nga pati ang anak niya na si Sandro ay kaisa rin eh. Hindi natin alam. Pero sa tingin ko, Sandro, batang-bata pa, corrupt na rin. That's what I look at it. Anyway, balikan natin ang Armed Forces of the Philippines. Sinasabi ng hawak pa rin daw po ni Pangulong Marcos ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng issue ng korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno. Sinabi ho ni Claire Castro, ni Auntie Claire, sabi ni Auntie Claire, ay solido pa rin daw po ang AFP matapos magbabala si VP Sara na hindi na matatag ang administrasyon Marcos. What else would you expect from Auntie Claire? Hindi ba ga? Ano pa ba naman aasahan mo dyan kay Auntie Claire? Lahat ng sasabihin ng mga kalaban niya, babalik rin lang niya. Kay totoo, kay hindi ang sinasabi niya o hindi. Kay may basehan, kay walang sinasabi niya. Yun ang sasabihin niya. Kailangan niya pagtanggol. Papel niya yun eh. That is the role of a presidential spokesperson. Di ba? Papel niya yun. Kaya kailangan, bago mapunta sa posisyon ni Auntie Claire, kailangan magaling ka magsinungaling. Ang hirap. Pero, again, ang nagsalita ho dito ay Army. Ang nagsalita po dito ay Chief of Staff na Army. Sip-sip lang ho yan. Sumisip-sip lang yan sa presidente. Pero wala pa hong solidong pahayag ang buong Armed Forces of the Philippines na merong nakaharap ang Commanding General ng Army, ang Commanding General ng Navy, at ang pinakang-hepe ng Philippine Air Force. Wala pa silang sinasabi. At kung may sabihin man yan, yun nga lang, hindi ko alam kung sino sa kanila may bayag para magsabi ng totoo. Sa ngalan ng taong bayan. Maraming salamat ho. Ako po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramos ho. See you again sa mga susunod nating episode. At patuloy natin gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan sa ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.